Pumalo na sa 500 piso kada kilo ang presyo ng sili sa ilang pamilihan sa Pangasinan dahil daw sa kakulangan ng supply. At live mula sa Mangaldan, Pangasinan, may unang balita si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Susan, matapos ngang halos 3 linggong tuloy-tuloy na pag-uulan ay apektado na ang supply ng sili, ganun din ng ibang gulay na ibinibenta sa mga pamilihan dito sa probinsya ng Pangasinan. Kapansin-pansin, nakukonti lang ang laman ng isang plastik ng siling labuyo na nagkakahalaga ng 10 piso. Kulang daw ang supply kaya mataas din ang presyo ng siling labuyo na pumalo na ngayon sa 500 pesos kada kilo, kumpara nung nakaraang linggo na 150 lamang. Tumaas din ang presyo ng siling haba na ngayon ay nasa 100 pesos kada kilo, kumpara nung nakaraang linggo na 30 pesos lamang. Parang po ang ano po namin, nasa 8 pieces lang po. 8 pieces, magkano ngayon? 10 piso. 10 piso. Ay dati, Ano po, marami po. Isang dakot po dati. takot. 10 pesos po. Ayon sa mga tindera, mula pa sa Quezon Province, Benguet at Pangasinan ang mga siling labuyo na inaangkat ng mga tindera sa Bagsakan Market sa Urdaneta City. Posible raw na naapektuhan ng presyo dahil sa mga nagdaang sama ng panahon. Nagmahal na po, sir. Lahat naman ng gulay, sir, nagmamahal na rin. Ay, pag sa sili. Mahal na rin, sir. Ito, katulad nito, sir, 10 piso, kakonti, maliit pa lang. Bukod sa sili, mataas din ang presyo ng ilang gulay sa mga pamilihan mula sa highland vegetables gaya ng repolyo, lettuce, mataas din ang presyo ng patatas. May kataasan din ang presyo ng native vegetable gaya ng talong na aabot na sa mahigit 100 pesos kada kilo. Ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, karaniwan ang pagtaas sa presyo ng gulay ngayong tag-ulan. Apektado kasi ang supply ng gulay. Pero asahan daw na sa mga susunod na linggo ay unti-unti na ring babalik sa normal ang supply at presyo ng gulay. Siguro temporary lang yan. Pagka hopefully mag-settle yung situation, baka bumaba naman ang pop. Susan, sa ngayon tuloy-tuloy ang monitoring na isinasagawa ng Agriculture Office sa mga taniman ng gulay dito sa probinsya ng Pangasinan para malaman kung gaano nga ba kalawak yung pinsalang iniwan ng nagdaang mga bagyo, ganun din ng habagat. Samantala, dito sa Mangaldan Public Market, aminado ang mga negosyante na apektado yung kalidad ng gulay na kanilang ibinebenta, kaya naman kanya-kanyang diskarte sila para mai-dispose o maibenta yung kanilang mga panindang gulay. Susan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.